ah, kamatayan ni Juan Bautista. So bahagi yun, may siyang pinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito. Maliwanag na lahat na tayo mamatay. Sabi ko nga kanina, sa misa sa batay. At yun ay, sabi nga ay una-una lang. Kaya lang, alam natin na kadahilanan na ng pagkamatay ni Juan Bautista ay gawa na kanyang pagtugon sa paanyaya ng Panginoon bilang isa, ang tawag na natin ay si Juan Bautista ay kinikilalang huling propeta. Bago dumating ang Mesiyas, ngayon sa pagkaunawa natin bilang mga Kristiyano, ay maliwanag natin ay kaya siya namatay gawa ng kanyang pagpapahayag na kanyang panangaral bilang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Bahagi mo yun. Kaya minsan, maraming tao ang alin, huwag kayong magtaka kung bakit nagpapadala lamang sa agos ng guling. Kasi kapag lumabang ka, sisiraan ka, tatakutin ka, ibubuli ka, nanakawan ka, gagawin ang lahat sa iyo. At ang pinakauli ay ipapapatay ka. Yun yung bahagi. Kaya kung sino, sabi nga ho natin, ay yung tunay na pagtugon sa panawagan ng may kapal ay dapat inihanda natin ang sarili. Sapagkat kakibat na mga tumutugon sa panawagan ng Jesus ay mga tao na masasaktan dahil sa ginagawa mo sa pagtugon sa panawagan ng may kapal. At maliwanag, kasi sabi nga namin dito, pinagsasabihan ni Juan Bautista ay si Hari Herodes. Pero ang gumawa ng pamamaraan kasi mamatay yung kinakasama ni Hari Herodes, si Herodias, na kutusin ay kapatid ni Herodes, si Felipe, na siya rin, kung tawagin natin, tetrarca. Kasi ang tawagan natin ay tetrarca. Tatlo kasi sila. Tatlong silang hari na pinaghahati ang Israel ng panahon na yun. Bahagi yun. Kaya, hindi yung pwede na ang pagtugon sa panawagan ng Diyos ay magiging kaibigan mo lahat. Hindi yun. Ang pagkiling kay Jesus ay ang pagkiling laban sa kasamaan at sa kasalanan. Ang kinakailangan ihanda natin yung ating sarili sapagkat sigurado may masasaktan at may mga taong gagawa ng masama dahil sa pagtugon natin sa panawagan natin sa Diyos. Kaya na yung mahalaga, ihanda natin yung ating sarili. Kasi yan nga ang tawag natin ang presyo ng pagsunod kay Jesus. Hindi yung nangulugan na
gumagawa tayo ng tama, ay papadakpakan tayo ng tao. Hindi, no? May mga taong masasagasaan kasi gumagawa sila ng mali. No? Na kabaligtaran sa paanyaya ng may kapal. Kaya yun ang una, dapat ihanda natin ang ating sarili sa tunay na pagsunod kay Jesus. Kasi ito yung pagpili, no? Isang pagpili para sa katotohanan at kabutihan. Pangalawa, ay bahagi rin na kung saan ay pinapanyaya sa atin ng may kapal na katulad ni Juan Bautista, saan man kagaling yung kanyang lakas ay di walang iba. Ang sabi niya ay sabi nga natin ay yung pagtuturo niya kay Jesus. Naway sa Jesus ay lumago, makilala. Hindi ako dapat makilala. Sa Jesus ang dapat na makilala. May increase, may decrease. Bahagi yun. Bakit? Na ang makita sa atin ay hindi yung ating sarili, kundi yung ating sa Jesus. Na sinusundan natin. Alam niyo kung minsan, kapag tayo naglilingkod, gusto natin makilala tayo na naglilingkod. Hindi ho. Ang dapat po nakikilala sa ating paglilingkod ay yung ating pinaglilingkuran sa Jesus. Bagaman kung tayo naglilingkod, kung minsan, ang gusto natin makilala ay ang sarili natin, hindi ho. Sana maging bahagi ng ating kalinangan, maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkilos, na sana kapag tayo naglilingkod, hindi tayo ang makita. Ngunit ang makita ay alin? Yung pinaglilingkuran natin. Kaya bahagi mo yun. Bagaman, kapag nakita tayo ng tao, hindi tayo. Ngunit alin? Sa Jesus ang makita sa atin. Yun ang may commission na mayroong malaking hamon. Nakikita pa ng Diyos sa atin si Jesus. O baka ang gusto natin alin, ang makita tayo, ang ating sarili, yung ginagawa natin, yung pangalan natin, yung presensya natin. At baka mamaya, naratapunan sa Jesus. Hindi makita sa Jesus. Ang nakikita yung aura natin. Bahagi ko. Bakit? Kasi yung mismong kadahilanan ng ating paglilingkod ay yung ating sarili. Kaya hindi makita sa Jesus sa atin. Sana yung ating pagkilos kapag tugon namin sa panawagan ng may kapal ay sa Jesus ay makita. Narito yung mukha na Jesus, narito yung amoy na Jesus, narito yung pagkilos na Jesus. Hindi yung alin, wala lang narinig kundi pangalan natin. Hindi kaya ay maliwanag na pagkilos ng pamilya natin. Kaya yun nawa yung tingnan natin. At itanong natin sa ating sarili, si Jesus bang nakikita sa atin? Kasi bahagi yun,
makita natin sa tao, si Jesus ba ang nakikita sa atin? O ang nakikita sa atin ay alin? Yung ating pagkatao. Kasi yun ang pinangangalandakan natin. Natatapunan si Jesus. Nawawala si Jesus. Kahit ako minsan binabanggit natin si Jesus. Bakit? Kasi hindi natin mayalis. Ako minsan may mga taong naglilingkod. Ang talagang pinaglilingkuran nila, kanilang sarili. Kaya dapat, we have to be aware. Baka mamaya ginagamit lamang natin yung ating paglilingkod sa Diyos at sa simbahan para lamang tayong makilala. Para lamang tayong maging sikat. Hindi talaga nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat yun ay bahagi o nanawa na makikita natin. Kaya siguro, pwede nga lamang siguro tanong, nakikita mo ba si Jesus sa akin? O kahit na sa sarili na lang natin, huwag na natin itama yung iba. Kapag tayo naglilingkod, nakikita mo ba si Jesus sa ating paglilingkod? Yun yung hamon ay pinangalit ni San Juan Bautista. Pagkakataon na kapag nakita mo ako, si Jesus ang nakita mo. Nabigat na, ano? Ako ang nakikita mo, pero ang nakikita mo si Jesus. Yun siya na nawalang ipanalangin natin. It is good na tayo naglilingkod. Pero it is an honor, isang karangalan natin, na katulad ni Juan Bautista, na makita ng tao na sa ating paglilingkod si Jesus. Hindi ako, hindi si Jesus. Ngunit si